Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So, daily diary, daily vlogs, tuloy-tuloy lang tayo guys. At yun, kwento na naman natin yung mga nangyari kahapon. So, yung nangyari kahapon ay, yan, nagpuyat na naman tayo. So, alas 12 na tayo bumangon. Pagkabangon natin, naglaba tayo. Pagkalaba natin, kumain tayo ng tinapay lang. Tinapay lang kinain ko nung tanghali hanggang gabi na yun. So, ayun, pagkatapos kong maglaba, ML ulit. And then, pahinga konti. Tapos naligo tayo mga 5:30. Nagbiyahe tayo papuntang Oval. So mga 6 tayo dumating doon. 6. So, yun. Ano tayo. Practice, shooting, dribbling. So, ayan. Pagkatapos, may nagyaya sa ating Chekwa. Nagyaya ng tatluhan. Kulang sila ng isa, yung matanda. Nakita niya kasi siguro yung shooting ko. Masyadong yung accurate na yung shooting natin. So, nagpapasalamat tayo dun. Dahil sa practice at tiwala kay God. Siyempre, kay God galing yun. At siyempre, sa sarili. So, yun yung ginawa natin kahapon, no, shooting. Walang mintis mula sa pinakamalapit hanggang sa lagpas ng free throw. Tapos nung nandun ako sa perimeter, malapit sa 3-point line, niyaya ako ng matanda na laro daw, tatluhan. So, nagtatluhan kami. Ako lang yung gumagawa kasi yung matanda, siyempre mahina naman na yun. Tapos yung isang bata, hindi marunong. Hindi masyadong marunong. So, yung matanda, pinabantayan sa akin yung pinakamagaling dun sa mga batang naglalaro. Siyempre, confident tayo, siyempre mas matanda tayo, tsaka alam natin yung lakas natin mas higit sa kanila. So, yun yung kahapon, no? Parang medyo natuwa tayo dun. Ang lakas ng loob ko sumalaksak Kasi alam ko mga bata at tsaka mga Chekwa, mga malilinis naman sila maglaro, hindi kagaya ng mga Pinoy, masyadong mga physical. So, yun lang, no? Yun lang yung kagabi na yun. Tapos 7:30 tumigil na tayo. Tapos isang game lang. Tapos tumawag tayo kay mama. Ayun, nagka-anuhan na naman tayo. Yung ugali naman na natin. Laging galit. Lagi na lang ganun yung conversation namin. Kasi alam mo yun, yung parang hindi niya ako pinakikinggan pag nagsasalita ako. Tapos pagka galit na ako, yun, naririnig niya na. So laging ganun yung usapan namin, yung conversation namin. Imbis na maayos, malumanay lang. Ano, nakakabwisit kasi yung parang hindi ka naririnig. Ayoko na ng ganun Yung malakas naman, malinaw naman yung mga sinasabi mo, pero hindi naririnig. Alam ko yung naririnig niya, hindi lang niya iniintindi kasi meron na naman siyang nasa isip niya gusto niya sabihin. Yung ulo na naman niya. Yung nararamdaman na naman niya. So, yun. Wala naman tayo magagawa dun. Pinagdadasal ko naman yan So, yun. Hopefully, ang tagal na kasi niyan dekada na Baka subconscious man yan lang yan laging iniisip. Siguro may nararamdaman din siya, pero may nararamdaman yan. Hindi naman yung magsasabi ng ganyan. Pero yung akin lang, hanapan naman ng paraan kasi pina-check up naman na yun. Wala naman nakita. So, try mong matulog ng maayos. Kasi, totoo, pagka maayos naman tulog mo, walang masyadong nararamdaman So, yun lang, no. Tapos, syempre, nagpuyat na naman tayo kagabi. Alas 10 na naman tayo nakatulog kasi gusto ko lang manalo ng 2 beses. Pero, ML. 2 beses lang gusto ko manalo pero hindi pagbigyan. Hanggang inabot tayo ng alas 2. Nag-iinit na naman yung dugo natin kasi yung simpleng ganun lang, hindi manalo-nalo So, ayan, siyempre, out of control na naman tayo doon sa emotion, yung feeling brain talagang disturbance at saka talagang mapanira. Sira lagi yung disiplina natin sa pagtutulog. So, yun, natulog tayo alas 2, nagising tayo ngayon alas 7. 5 oras ng tulog natin. So, pupunta ako ng catcher. Kukunin ko yung get check tapos mag-gym din ako. Workout. Para, syempre, magkaroon tayo ng katawan na maayos.
So, ayan pa rin yung tiyan natin, no? Medyo lumiit na. Pumayat na rin kasi ako eh. Yan, napansin din ni mama eh. So, namamayat ka na daw, sabi sa akin. Minsan, nalilipasan tayo ng gutom eh. 2 times a day lang ako nakakain. Minsan nga, 1 times lang eh. Tapos, tinapay na lang. So, yun lang, no? Yun lang. Tapos, syempre, hindi pa rin maiwasan. Hindi pa rin natin tinatanggal yung pagbabasa ng Bible kahit na nagkakasala tayo, wala tayong disiplina sa sarili, masyado natin pinambabayaan sa sarili natin. Yung pagbabasa ng Bible, hindi ko tinatanggal. Sa pagbabasa ng Bible, ang dami mong para kang tinuturuan talaga ni God. Nagsasabihan ka niya, pinapagalitan ka niya. Pinapagalitan namin parang ganun eh. Parang, basta nagre-reflect yung kung ano yung ginawa ko ngayong araw na to. Magbabasa ako ng Bible. So, pag yung nababasa ko sa Bible, yun din yung yung parang ganito. Yung kung ano yung nagre-reflect sa akin, kung ano yung ginawa ko. So, hindi ko pala na-share kahapon yung nabasa ko sa Bible. So, basahin natin. So, itong Let Brotherly Love Continue. Ano to eh? Ito yung kahapon. Colossians 2:4 verse 20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiment of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? So, ito kasi yung natin ng isang araw, di ba? Yung parang yung nangihina ako na kahapon yung daily vlogs natin. Na parang, ito yung naging sagot niya. Are ye subject to ordinances? Why, as though living in the world? Bakit daw parang ganun nga. Kasi parang, siyempre, mga mundo na yun, mga physical, yung gusto kong magkaroon ng kotse, ng bahay, gusto kong maging MVP, pero nakikita ko na yung lakas ko hindi pa katumbas ng lakas nila. So, yun yung parang wala bang gift na binigay sa akin si God nung na-question ko siya. Ano ba yung gift na binigay mo sa akin? So, yun yung parang ito yung naging reply niya dun. Why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? Parang, which things have indeed a show of wisdom in well worship and humility, and neglecting of the body, not any in the honor to the satisfying of the flesh. So yun nga parang hindi tayo satisfy yung sarili natin, yung katawan natin, siyempre parang kulang lakas, physical strength tayo. Not any in the honor to the satisfying of the flesh. Set your own things above, not on things on earth. So ito yung sinasabi, no? Set your things on above, not on the earth. Tapos ito, Corinthians 10 verse 1. Now I, Paul, myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you. Tapos ito yung kagabi na nabasa natin. Kanina pala, 2:00 madaling araw. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. So, para siyang kataruan siya, guys, na yung pagdating ni Kristo, the sun shall be turned into darkness, didilim, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. Tapos ngayong umaga, guys, ito yung nabasa natin, ang ganda nito. Hebrews 10 verse 31. It's a fearful thing to fall into the hands of the living God, but call to remembrance the former days, in which after ye illuminated, ye endured a great fight of affliction. So, ito nga lang, parang
Naisip ko kasi na parang, ano, ako lang mag-isa, ako na lang mag-isa ngayon. Tapos, yung affliction natin is, yun nga, parang natanggal na natin. Pero parang nahihirapan ako kasi hindi ko kayang, parang alam mo yun, parang I'm all alone na naman. Na parang ang hirap. For ye had compassion of me in my bonds, and talked joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourself that ye have in heaven better and enduring substance. So ito guys, ito yung nag-iisip ako ng ng mga pangarap ko, tapos pinagpapasalamat ko. Pinagpapasalamat ko yun, syempre. Tapos ito yung naging parang ito yun, nagre-reflect siya. For ye had compassion of me in my bonds, and talked joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourself that ye have in heaven a better and enduring substance. Sabi ko kasi hindi ako bibitaw. Kakapit lang ako sa kanya sa kahit paano mangyari. Kasi si God yan. Ibibigay niya lahat sa'yo. Kailangan mo lang maging patient. Tapos, cast not away therefore your confidence. He hath which hath great recompense of reward. So, yung confidence natin sa sarili, ma-achieve mo rin yung mga pangarap mo. Yung confidence na yun, huwag mong tatanggalin sa sarili. So, yun lang, no. Maraming salamat. So, maliligo na ako. Pupunta ako ng catcher. Pagpunta ko ng catcher, mag-workout ako. Kukunin ko yung gift check. Pagkakuha ko ng gift check, lalabas ako. Magpapa-emission test ako ng motor. Pagka-emission ko ng test, bibili ng pagkain na uwi. Okay? And then, pahinga. Pasok na, mamayang gabi. Panggabi na tayo. That's it. Thank you and God bless us all.